Okay, some might even comment, paano yan? Nangyayari naman ngayon yan. Yung Blindol, Sakuna, in fact, last week dito sa Maynila, grabe po ang baha natin. Particular sa, dito po sa amin sa may Sampaloc. Katuparan po ba ng hula yan? Well, yung mga nangyayaring ganyan, well, common lang po yan. Makinig pong mabuti. When we say katuparan ng hula, merong espesipikong binabanggit ang Biblia na ito ay mangyayari. Let me cite to you an example. Okay. Yung pagdating ng Antichrist. Ito ang pinakamagandang I can cite as an example for this. Merong mga nangyayari na common pero hindi pa yun yung katuparan ng hula. Although ganun din yung senaryo. Okay. Dalawa po yung bibigay kong example. Una yung Antichrist, pangalawa yung mga earthquakes. Ne? Okay. Antichrist muna tayo. So, sa Antichrist, may binabanggit ang Bible na mga Antichrist. Okay. Pero yung mga Antichrist, binanggit yun, malapit ng wakas. Ngayon ay marami ng Antikristo, sabi ng Biblia. Ang nagsasalita po rito ay si John, beloved John, no? Beloved Apostle John. Kailan binanggit ni Apostle John ito? Nung kapanahunan niya, marami na palang Antikristo noon. Ito yung mga nagre-reject kay Jesus as Lord and Savior. Mga Antichrist pala yun. Hindi naniniwala na sapat na si Jesus para maligtas ang tao. Mga Antichrist pala. So, mga Antichrist, no? Pero meron din pong binabanggit na the Antichrist. When we say the Antichrist, take note with the definite article. In English, THE, the. In Tagalog, definite article, ANG, ang. Amen. Nagets nyo? I hope nakukuha po ninyo kasi para hindi kayo nalilito doon sa mga, hindi ko nasasabing mga ngontra, pero at least kung may nagtanong sa inyo, honestly, you can answer them from the scripture. Okay. The Antichrist, ito po yung hula. Darating yan. Isang tao yan, magro-rule sa world, very charismatic person, okay? At mapapasunod niya ang buong mundo. And the rest, alam naman natin ang istorya, pipilitin niyang magpatatak ng 666 at sumamba sa kanya. Di ba? Blah, 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 etc., etc. Pero di naman yan ang topic natin eh. So, yung Antichrist, pag dumating na siya, yun ang katuparan ng hula. Pero yung mga Antichrist, hindi po, ano po yan? Common po yan ngayon. Sa atin, marami yan ngayon eh. Mga Antichrist. Di ba? So, Antichrist is small a. Oo, tapos may S sa dulo. Marami yan. Katuparan ba yan ng hula? Nasa sa inyo po yung kung gusto nyo isipin. Pero pag dumating yung isang tao na mula sa UN, United Nations, yun, taga-Europe, at wala na po tayo dito nun. Believers, wala na po tayo. Ang katuparan ng hula mangyayari pag wala na mga believers. Sapagkat, let me ask you a question. Kayo po ba, alam nyo po ba, kailan po ba, ano po bang pinaka-catalyst, pinaka-pinagmulan na naging aktibo na po ang mga tao, naging interesado ang mga Kristiyano sa pag-aaral ng end times? Sige nga po. Subukan naman ninyo ang para malaman naman natin kung nag-aaral nga ba talaga kayo ng lesson ninyo. Dapat alam natin yan. Taong 1948, na ang Israel ay maging nation. Yun. Ito isulat po ninyo yan, ha? Kasi importante po yan. Nung maging nation, ang nation of Israel, ayan na. Kasi before that, prior to that, marami mga tao ang talagang nalalabuan na magiging nation pa ang Israel dahil nagkalat po, naglipa na ang mga Hudyo sa iba't ibang parte ng mundo. Yeah, malabo mangyari yan. Blah, 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 chu. Hindi naman yung topic natin. Pero maraming nalalabuan. But when it happened, 1948, at ang Pilipinas po ay may role doon. Tayo po yung pinaka-tiebreaker ng Pilipinas. Nagsabi, yes! So, malaking role ng Pilipinas, kala nyo. Okay? Malay natin, di ba? So, saan na ba ako? Ayun, naging nation ng Israel noong 1948. Yung mga kontra dati dito sa Bible na magiging ganun yan, magiging nation yan, okay. Naging interesado ngayon sila sa pag-aaral ng eschatology. Doon po, catalyst po yan. Yun po yung pinaka,
I can say, the starting point of interest of Christians studying prophecies, which is good, di ba? Kasi ba't hindi mo pag-aaral ng prophecy? Di ba? 2/4 ng New Testament, yung Bible, binabanggit niya, ilang 2/4 ba? 3/4, something like that. Madaming parts, ibig sabihin, pag hindi pag-aaralan yan, babaliwalain mo yung 3/4 na yan. Di ba? Hindi it's very important. Okay? So, iyon. Nung nagsimula pong maging interesado ang mga tao, yan na. Sunod-sunod na po yan. Pero, tinupad po ng Diyos maging nation ng Israel. Nangyari na po noong 1948. Sunod-sunod na po yan. Ano po ang next big thing na hinihintay ngayon ng church? Rapture. Anytime, rapture na po. Maybe this 2024, mamayang gabi. Hindi ka alam, di ba? Imminent. When we say imminent, makinig po mabuti. When we say imminent, wala po mga signs yan. Mangyayari yan. Pero yung nangyari sa Israel, prophecy yun. Rapture is not a prophecy. It's a revelation ng Panginoon kay Paul, kay Pablo. Okay? Dahil si Pablo, apostol ng mga hentil. Paulit-ulit na po sinasabi rito yan, no, for your information. Okay, so, yon. Susunod, bigyan natin ng pag dumating na yung the Antichrist, wala na po tayo dito. Yun ang katuparan ng hula. Okay? So, ano ba yung, ano na yung katuparan ng hula na natupad na? Yung 1948, the nation of Israel naging nation. Okay, susunod, ano pa? Yung magiging katuparan niyan, yung pinakamalakas na earthquake. Okay, meron tayong nangyari July 16, 1990 earthquake. Yun ang pinakamalakas na earthquake na naitala sa Luzon so far. At walang katulad At praying na yung big one na binabanggit wag mangyari sa lifetime natin. Pero kung tutuusin, hindi po yun yung big one talaga. The big one is intensity, super, lakas. May mga aso. Super lakas ng lindol na yon. Yung nasa Revelation. Pag nangyari yon, wala na po tayo rito. Siyempre naman, no? Sa langit tayo, no? Malapit na tayong bumalik dito kasama ni Jesus. Kasi magsa-second coming na siya noon Ayun, di ba? Yung mangyayari, yung lindol. Pag nangyari na yung pinakamalakas na lindol, yun ang katuparan ng hula. Amen. Katuparan ng hula. Okay? Nag-gets po ninyo? Pag nangyari yung pinakamalakas na, yun yung katuparan ng hula. Paano yung mga lindol ngayon? Ay kasama po sa mundo yan. Pero kasama rin po sa hinulaan yan. Pero hindi po yun yung binabanggit na katuparan ng hula. Sino po bang pinakamalakas na katuparan ng hula sa Biblia? Si Jesus. Di ba? May mga binabanggit. Alam niyo po ba, ganito po may kwento ako sa inyo, no? Okay. Bago dumating ang tagapagligtas, si Jesus Christ po siyempre, ang mga Hudyo po hinihintay yan Kasi na-oppress ang mga Jews, ang mga Hudyo. Kung kani-kanino sila binibihag at ina-under. Una sa mga Egyptian. Alam naman natin ang kwento noon kila Moses, ganun-ganon. Tapos yung mga Assyrians, nabihag din sila ng mga Philistines, di ba? Kay Goliath, bla bla bla. Tapos ang pinakamatinding oppressor talaga nila po, no? Yung mga Romans, mga Romano. Grabe po. Alam niyo po ba nung panahon na yan, nung panahon ng mga Romano, bago po dumating si Jesus, di ba natapos pong aklat ng Malakay? From Malakay to Matthew, ilang years po yun? 630 years. Kung hindi ako nagkakamali, pakicheck na lang po. Kung mali ako, kung hindi ko po kabisado kasi, hindi nakalimutan ko na. From Malakay to Matthew, a period of 430 years or 630 years. You better check our Bibles. I-check ko mamaya, no? So, yeah, ganun po katagal. During that 630 years, tahimik, silent years po yan, no? Nawala na ng interest ang mga tao sa Diyos, sa Biblia, sa prophecy. Nawala na sila ng gana. Pero doon dumating ang tagapagligtas, si Jesus Christ. Di ba? Yun ang ultimate katuparan ng hula. Namatay siya sa mga kasalanan natin. Kaya tingnan nyo, dahil hindi na sila interesado sa mga ganon, sa mga pagdating ng Mesiyas, ng Panginoon, pinapako nila siya sa krus. Di ba? Wala silang gana sa amin.
Ang hinihintay nila, tagapagligtas, na ililigtas sila sa mga army ng Romans, di ba? Sa Caesar, sa mga opreso nila. Mga Romano, matinding mag-oppress sa mga Hudyo yan. Hindi po ba? So, ayan po ang pangyayari. Kung napanood niyo po yung Ben-Hur ni Charlton Heston, ayan, ino-oppress po sila doon ng mga Hudyo. True story po yan, pero fiction yung character ni Ben-Hur ni Charlton Heston doon. Pero maganda po siyang panoorin, no? So ayun po, inoppress ang mga Jews, no? Dahil ng mga Romans, sobrang pagka-oppress sa kanila, nawala na sila ng gana doon sa hinihintay ng tagapagligtas. Pero dumating pa rin. Makinig po mabuti. Kaya mawalan ng gana yung mga tao ngayon sa rapture. Di ba? May mga ibang Kristyano na parang wala yata. Ganun eh. Kaya mawalan sila ng gana kay what? Mangyayari po yun. Makinig kayo sa akin. Mangyayari yan. Dahil ang katuparan ng hula ay magaganap. Amen? Yung rapture po, although siya po ay revelation, sa panahon natin ngayon, nirarap up na rin natin siya as hula. Although hindi po talaga siya hula, isa siyang revelation. Pero since kalat na siya sa Christian community, talaga yung iba naniniwala na hula. Pero ako ang tawag ko pa rin dyan, isa siyang revelation na magaganap. Magaganap po lahat na pag-ano ng Panginoon. Hayaan niyo yung mga sinasabi ng mga tao. Di ba? Mangyayari. Tignan niyo nangyari kay Jesus Christ. Hindi sila naniwala na siya yung pangakong tagapagligtas. Pinapako pa nila sa cross, pinatay pa nila. Di ba? Pero, yun ay part ng salvation. Dahil kung hindi naman siya mamamatay, walang pagbububo ng dugo, wala tayong salvation. Hindi po ba? So, yun. So, yan po. Si Jesus ang ultimate katuparan ng hula. Kaya yung rapture, sunod-sunod na po yan. Tapos, lalabas yung Antichrist, yung Third Temple. Lahat po yan, matutupad yan. Red heifer, ano pa. Sige, sabihin niyo po yung mga alam niyo. Pugot ulo, 666. Ayan, mangyayari po yan. Bakit po hindi? Di ba? Powerful ang Word of God. Tuldok, yung quit, yung kudlet, mga tutupad lahat ng yan. Okay? So, huwag natin i-underestimate. Kaya ang mga pangako ng Panginoong Jesus sa mga buhay natin, ito pa, tutuparin niya lahat yan. Dahil mahal niya tayo. Iniingatan niya tayo.